Sa sandaling ito, sa loob ng isang gusali, ay makikita na kinukumbinsi ni Yung Shil ang matandang Daesung. Ngunit mariin itong iginiit sa kanyang kaibigan na hanggat maibabalik ng mga ito ang kanyang anak, ay wala na siyang pakialam kung sumali man siya sa isang kulto o kung ano pa man iyon. Nangatwiran naman si Yung Shil, sinabi na sa kanila ni Chan Ho ang tungkol sa mga miyembro ng kultong iyon na nagsasabing sila ay mga returnees, ngunit ang totoo, sila ay mga scammer lamang. Kaya inimok niya ang kanyang kaibigan na huwag magpaloko sa mga taong iyon. Dahil naman sa narinig, ay bahagyang nag-alinlangan ang matanda. Ngunit nang tingnan niya ang larawan ng kanyang anak, ay mas lalo pang naging determinado ito at sinabi na kahit ano pa ang sabihin sa kanya ng mga tao, ay gagawin niya ang kanyang makakaya, maibalik lamang ang kanyang anak. Wala naman ang nagawa si Yung Shil sa pagiging matigas ng ulo ng kanyang kaibigan, kaya tumayo na ito. At pagkatapos, habang papalabas ng pinto, ay isinigaw niya na ilalantad niya ang pagiging mga scammer ng mga taong iyon, na may kasamang video bilang ebidensya. Naiwan naman sa lugar ang matanda na patuloy pa ring pinagmamasdan ang larawan ng kanyang anak. At sa tabi niya ay makikita ang flyers kung saan nakalagay na ang Great Assembly of Armageddon ay magaganap. At nangangakong ibabalik ng mga ito ang mga kapamilyang nawala sa kanila dahil sa mga halimaw. Pagkatapos nito, ay lumipat ang eksena sa lugar na tinatawag na Armageddon Wasteland. At dito nga ay makikita ang napakaraming tao na nagsisigawan habang nagaganap ang isang concert ng papuri para sa kanilang Panginoon na si Lutra. Matapos namang kumanta ang singer, ay sinabi nito na huwag siyang purihin at ilaan ang lahat ng papuri para sa kanilang Panginoon na si Lutra. Habang patuloy namang nagsisigawan ang mga tao sa lugar, ay nagaganap din ang pag-broadcast ng lahat ng ito sa buong mundo. At makalipas nga ang ilang sandali, ay nagpakita na nga si Yanmi, na tila isang saintess na bumaba mula sa langit, at sinasabihan ang mga tao na naniniwala sa kanilang Heavenly Mother na nagtipon sa buong mundo, na wine welcome niya sila. Kasunod nito ay sinabi rin niya na simula ngayon, ay gaganapin na ang returnee rally para sa pagdating ng kanilang Panginoon na si Lutra, kasama ang lahat ng mga naniniwala sa buong mundo. Samantala, sa di kalayuan sa lugar na iyon, ay makikita ang ilang mga sasakyan na patungo doon. Lulan ng isa sa mga ito si Jin Ki-hong, at tinatanong siya ng isa sa kanyang mga kasamahan kung bakit hindi nila kasama sa operasyong ito si Daesung. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Jin Ki-hong na unofficially, ay sinabi nito na hindi siya makikisali sa returnee incident na ito. Nagtataka namang tinanong ng kanyang kasama kung kaya ba ginagawa ni Daesung ito ay dahil natatakot siya sa iisipin ng mga tao. Agad namang tumugon ito at sinabi na ang taong iyon ay walang pakialam sa sasabihin ng iba. Pagkatapos, ay hinimok na niya na mag-focus na lamang sila sa kanilang misyon, at iyon ay ang hulihin muli ang tumakas na si Yanmi. Samantala, sa lugar kung saan nagaganap ang event, ay sinabi ni Yanmi na ngayon ay pipili sila ng isang believer na makikilahok sa returnee ritual. At kasunod nga nito, ay itinuro niya ang isang tao mula sa mga manunood at sinabihan na umakyat sa stage. Ang kanyang maswerteng napili ay walang iba kundi ang kaibigan din ni Daesung, na ngayon ay gulat na gulat pa rin sa mga nangyayari, at tinatanong pa nga kung talaga bang siya ang kanilang napili. Makalipas naman ang ilang sandali, ay nakaakyat na nga ang matandang Daesung sa stage. At dito, ay tinanong siya ni Yanmi kung ano ang kanyang pangalan. Ngunit bago pa niya ito masabi, ay binanggit ni Yanmi ang kanyang pangalan, at sinabi na ang kanyang matagal nang hinihiling ay ang maibalik sa kanya ang kanyang anak. Nabigla naman ang matandang Daesung sa revelasyong ito, at kinumpirma ang kanyang mga sinabi. Kasunod nito, ay gumawa ng pagsenya si Yanmi, at dito ay makikita ang isang orc na hinihila ng dalawang lalaki patungo sa gitna ng stage. Pagkatapos nito, ay magkasabay na inatake ng dalawa ang mga binti nito upang mapaluhod ito. Sa kabilang banda, ang mga manunood naman ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita. At maging ang matandang Daesung ay tinatanong din kung ano ang ginagawa ng mga ito. Samantala, ngayong nakaluhod na ang orc, ay sinimulang lapitan ito ni Yanmi. At dito ay nagsimulang gamitin ang kanyang kakayahan, at pagkatapos ay sinabi ang magic word na Bloom.
Dahil dito, ay nagsimulang sumigaw ang halimaw, at kalaunan ay nagsimulang mag-transform ang katawan nito at naging parang mga galami na tila may binubuo. At mula sa galami na iyon, ay nagsimulang mabuo ang anyo ng isang bata, na labis namang ikinagulat ng matandang Daesung, dahil ito ay walang iba kundi ang kanyang anak. At makalipas nga ang ilang sandali, ay tuluyan na itong nabuo. At habang tinitingnan ng kanyang ama, ay tinanong nito kung siya nga ba talaga ang kanyang papa. Sa pagkarinig naman nito, ay nagsimulang tumulo ang luha ng matandang Daesung. At pagkatapos, ay umiiyak na tumakbo patungo sa kanyang anak at sinimulang yakapin ito. Habang nagaganap naman ang madamdaming tagpo ng muling pagkikita ng mag-ama, ay sinabi ni Yeonmi sa mga taong nanunood na ang kanilang nakita ay simula pa lamang. Dahil kapag dumating na sa kanilang mundo ang kanilang Panginoon na si Lutra, ay lahat ng mga tao na naniniwala sa kanya ay makakasamang muli ang kanilang mga minamahal na kapamilya. Dahil naman sa mga sinabi niyang ito, ay nagsimulang purihin ng mga tao sa lugar ang kanilang Panginoon na si Lutra. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, ay naganap ang isang pag-atake. At sa sandaling iyon, ay kumalat sa buong paligid ang mga usok mula sa tear gas. Kaya dahil dito, ay nagsimulang magpanik ang mga tao sa lugar, habang ang ilan naman ay sumisigaw na kailangan nilang protektahan ang mga returnees. Sa kabilang banda, ang grupo naman ni Jin Ki-hong, na nagpakawala ng mga tear gas, ay nagsimula ng magtipon. At sa hudyat ng kanilang leader, ay sinabi nito na ang kanilang target ay ang leader ng kulto, na si Yeonmi. At pagkatapos nito, ay iniutos na niya na magsimula ng kumilos ang lahat para gawin ang kanilang misyon. Habang tumatakbo naman ang mga ito patungo sa kanilang target, ay determinadong sinabi ni Jin Ki-hong na kailangan niyang mahuli ngayon ang leader ng kultong ito. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.